Hi there! So for those who chose pile number 1, so this will be the reading for you, pile number 1. What are the predictions? Ano nga ba mga kaganapan sa iyong buhay sa buwan ng September? So September month tayo for this day. Okay, so na-shuffle na to kanina, nakat na natin yung mga cards natin. So, let's find out kung ano nga bang magaganap sa iyong buhay sa buwan ng September. In all aspect po ito. So, ibig sabihin, could be life update in your relationships, career, health, okay, at sa iba pa. Okay, kung anong mensaheng ibibigay sa atin ng ating divine and our spirit teams. Okay, so let's have the first card. We have the Eight of Swords in reverse. Next, we have the Ten of Cups, King of Cups, Seven of Pentacles in reverse, the World in reverse, Temperance in reverse, the Devil, Ace of Swords in reverse, the Four of Swords. So, I'll just fix the cards natin para makita natin ng maayos lahat. Okay, so yung huli natin is the Four of Swords, upright siya. Okay, so our main card is the Eight of Swords in reverse. So, for the month of September, pile number 1, so kapag ito ay hindi naka-reverse, ganito po ang itsura niya. Ayan po. So, ibig sabihin, dahil ito ay naka-reverse na, you are no longer blind. Okay? You are no longer a prisoner. You are no longer, kumbaga, hindi ka na nakakulong, hindi ka na magiging biktima ulit. Okay? Kumbaga, makakaalis ka na sa sitwasyon na ganito sa buwan ng September. Ano ba yung sitwasyon na ganito na tinutukoy ko? Ibig sabihin, kung, let's say for example, itong month ng August, okay? Nung month of August, hindi maganda yung mga naganap sa iyong buhay. So, sa the month of September, magiging maayos na. Unti-unti. Okay? Kasi napapalibutan ka. Let's say, itong mga swords na to ay mga tao. So, mayroong mga 8 tao na gumagawa ng hindi maganda sa'yo or gumawa ng hindi maganda sa'yo or parang pinagtulungan ka nila, parang binugbog or sinaktan ka nila physically, emotionally. Okay? Pero on the month of September, ay makakalaya ka rito. Kasi dito parang you feel stuck, you feel like a prisoner. Parang kung, alam mo yung parang hinostage, gano'n, tapos kinidnap. Parang gano'n ang style. So, ano ba yung nafe-feel ng mga taong naka-experience nun? Diba takot, lungkot, pangamba. So, you are no longer on this situation na, on the month of September. Ibig sabihin nun, kung the last months, bago yung September, nag-overthink ka, hindi ka makapag-isip ng maayos, ng maigi, kasi ang dami mong iniisip sa buhay mo na kung ano yung mga pwedeng maganap or problema. Ngayong month of September ay makakalaya ka na doon. Makakaalis ka na sa sitwasyon mo na ganito. Okay? Kumbaga itong mga nakatakip sa mata mo at nakatali sa katawan mo ay matatanggal na yan. Okay? You are no longer a prisoner na. Kung tunay na prisoner ka, ibig kong sabihin, if it could resonate to you, baka nakakulong ka talaga or nakulong ka talaga dahil pinagbintangan ka or parang piname up ka nila.
makakalaya ka na. Kasi napatunayan na wala ka namang kasalanan. Or it could be na tapos mo na yung kailangan mong days or years para makalaya ka. Okay? So, that is for the month of September, pile number 1. So, umpisa pa lang ng reading, medyo na yung ating mga nakikita sa pwedeng maganap sa'yo sa month ng September. Next card, we have the Ten of Cups. Ito. Pinapakita ko kasi mukhang gusto mo makita bawat isa. So, Ten of Cups, pile number 1, nakikita mo na masasaya sila. Ayan, yung mag-asawa, may mga bata. So, pwede nga talagang pile number 1, kung magre-resonate sa buhay mo, maaaring nakakulong ka nga siguro ngayon, or it could be nakakulong ka hindi, maaaring literal na nakakulong ka, or kinulong ka, or nakakulong ka sa nakaraan or sa sitwasyon mo na nangyari sa'yo. Ngayon, kumbaga magkakaroon ka na ng peace of mind. Ayan. So, dito sa Ten of Cups natin, kasi Cups is about emotion. So, dito, hindi lang naman to, tinutukoy about sa pera. Pero ang pinaka-tinutukoy kasi pag Cups, emotions to. So, parang, kung dito, before, wala kang peace of mind, pile number 1, sa buwan ng September, magkakaroon ka na ng peace of mind kasi magiging maayos ang lahat, especially in terms of your family. Okay? Family relationships. Next, we have the King of Cups. So, you were in that situation na sa month of September. Kung lalaki ka man nakikinig ngayon, so, kung babae ka rin naman, same goes, no? So, you were in the King of Cups situation niya sa month ng September. Ibig sabihin, stable yung emotion mo. Kumbaga, hindi ka na napapraning, hindi ka na tuliro, hindi ka na lutang, hindi ka na yung parang laging natatakot, nangangamba. So, parang peace of mind talaga. Okay? Alam mo na ngayon kontrolin yung emotions mo. Alam mo na ngayon kung ano yung mga dapat mong i-deal na mga problema. Hindi ka na, kumbaga, you're not just matured, pero at the same time, alam mo na rin kung paano piliin yung mga dapat mong pagtuunan ng pansin. Kasi hindi naman lahat ng battle kailangan mong labanan eh. Di ba sabi nga nila, choose your battle wisely. Di ba? Kasi kapag nag-effort ka doon, naglaan ka ng energy, so, ikaw din naman mahihirapan in the end. Okay? So, next we have the Seven of Pentacles. So, napansin mo, reverse din siya. So, ibig sabihin, talagang nag-i-invest ka na ng maayos. Talagang nagkakaroon ka na ng peace of mind. No? Wala ka ng pinanghihinayangan sa buhay mo. Natanggap mo na sa sarili mo na lahat ng naganap sa buhay mo ay may dahilan. Natanggap mo na kung ano man yung mga nawala, ay dapat mawala. At kung ano man yung mga dapat dumating, ay siyang darating. So, kumbaga, hindi ka na tulad dati mag-isip. Pile number 1, no? Na kung dati, lahat na lang inaalala mo, lahat na lang ay parang takot na takot ka, baka next month, next day, may problem na naman na panibago. Ngayon, parang nadideal mo na ng maayos yung bawat nagaganap sa buhay mo. Hindi ka natakot, no? Hindi ka natakot in a way na parang kung may dumating, I know masasurvive ko to. Ganon. So, we have here the word. Ito. But this one is in reverse. So, maaari nga before, feeling mo, pasan mo yung mundo. Alam mo yon, yung parang, ano ba yan? Lagi na lang may problema sa buhay ko. Lagi na lang ganito yung nangyayari sa buhay ko. Feeling mo ganun yung buhay mo. Ever since. Parang feeling mo in the last year, and months na naganap sa buhay mo, feeling mo parang puro na lang problema, puro na lang mabigat, feeling mo pasan mo yung mundo, no? Pero magbabago lahat yan. Okay? So, we also have here the Temperance in reverse. Then, the Devil. Okay? Then, Ace of Swords. And then, we also have here the Four of Swords. Okay? Kung mapapansin natin, bakit kaya merong Devil dito sa baba? Ibig sabihin ba nito ay merong bad thing na mangyayari sa atin? Hindi gano'n ang ibig sabihin nun. Okay? So, ang ibig sabihin lang nito,
Kasi nga, kumbaga, itong nasa itaas natin, okay, ito yung mga nagaganap sa buhay mo pagdating ng September. Okay? So, dito, ang pinapaalala sa atin sa ibaba, yung mga dapat nating tandaan sa buwan ng September, mga dapat nating pag-ingatan. Bakit? Kasi nga, di ba nga nakaka-move on ka na? Unti-unti na nagkakaroon ng peace of mind sa buhay mo. Kumbaga, nakakakalas ka na dito. No? Makakaalis ka na dito. Pero kahit naman sino sa atin, okay? Halimbawa, yung mga may addiction, hindi naman after, let's say for example, you are addicted to use yung mga, let's say, mahilig kang uminom ng alak or naninigarilyo ka, no? Tapos, sasabihin mo, next month, the month of September, magbabago na talaga ako. As in, wala na. Hindi naman agad-agad totally mawawala na. So, there are times na matitrigger ka. There are times na parang matutukso ka or tutuksuin ka na bumalik ka ulit sa ganitong sitwasyon. So, ito paalala lang to, pile number 1. Ito yung mga kaganapan na maganda sa buwan ng September mo. As in, maganda naman talaga. Okay? In terms of having peace of mind. Kasi yun ang makukuha mo at yun ang pinaka-blessing na matatanggap mo sa buwan ng September. Peace of mind. Pero pinapaalala lang din sa'yo, maaring may mga bagay pa rin na mag-uudyok sa'yo para gumawa ng mga nakaugalian mo ng gawain noon na kaya nga nakabaliktad to possible na magawa mo ulit. Okay? Possible na magawa mo siya ulit on the month of September. Okay? At kung sakaling magagawa mo yon on the month of September, mukhang hindi na naman gandang magaganap sa buhay mo. Okay? Baka bumalik ka na naman ulit dito. Naintindihan mo? Pile number 1. Kasi anong ibig sabihin nitong nasa baba, pile number 1? Ibig lang sabihin nito, pinapaalala lang niya sa'yo, pile number 1, as your guide for the month of September, na huwag ka nang bumalik sa nakaugalian mong gawain na nagpapunta sa'yo sa sitwasyon na to. Dati. Okay? Yan. Okay? Halimbawa kung na-frame up ka, let's say, nakulong ka dahil sa kasong paggamit ng pinagbabawal na gamot. Okay? Tapos, na-frame up ka, nakulong ka, ngayon makakalaya ka na ulit. Okay na ulit, makakabalik ka na sa pamilya mo. You are having peace of life na with your family. And then, meron na naman babalik. No? Na, ibig ko sabihin babalik, yung taong babalik ay hindi maganda yung pagbalik niya. Ibig sabihin, itong taong to, okay, maaring mag-udyok na naman sa'yo para bumalik sa kung ano yung nangyari sa'yo noon. So, ito, pile number 1, paalala lamang, no, na ngayon nakikinig ka, nasa sa'yo naman niya kung gagawin mo o hindi. Okay? Pero pinapasabi sa akin na hanggat maaari, huwag ka nang makisama sa taong ito o huwag ka nang bumalik ulit sa nakaugalian mo. Okay? Kung hindi naman literal na nakulong ka, it could be alisin mo na sa puso mo yung galit, yung puot, yung pag-overthink mo, bawasan mo na. Kasi ito, tingnan mo yung itsura mo dito. Pag nag-overthink ka lagi, ito ka. Parang pinapatay mo na yung sarili mo sa pag-overthink mo. So, alisin mo na yon. Sa buwan ng September, pile number 1, isa yun sa papaalala sa'yo. No? Na kailangan, kung nag-decide ka na ayusin ang sarili mo, nag-decide ka na hindi na ako magpapa-pressure o magpapa-apekto sa mga bagay sa paligid ko, then do it. Okay? Kasi isa sa mga blessing mo sa buwan ng September, pile number 1, ay you will have a good relationship. Magiging maayos ang relasyon mo sa pamilya mo. Magiging stable yung emotions mo. Okay? Hindi ka na tulad dati mag-isip.
Naintindihan, pile number 1? So, yun yung mangyayari sa buwan ng September mo. Okay? Pero again, tao lang tayo. Minsan, may mga bagay talaga na the more na lumalapit ka na or tumatahak ka na sa tamang landas ng buhay mo, the more na mas maraming magpapalihis sa'yo. Pero yun nga yung goal mo Yun nga yung, kumbaga, yung challenge sa'yo. No? Sa kabila ng pag-uudyok nila, okay, ng kung sino man sa paligid mo, ay hindi mo sila pinakinggan at nagpatuloy ka pa rin sa kung anong gusto mong gawin na mabuti. Okay? So, ang pinaka-blessing sa'yo, pile number 1, dahil nga ito, nandito ka na sa itaas, King of Cups ka na, ito si the Devil, kayang-kaya mo na yan. Ano mang udyok ang gagawin sa'yo ng taong to, kakayanin mo to. Okay? So, kakayanin mo. Pwede yung taong ito ay may earth sign siya, ikaw water sign, maaaring ang sign mo, pile number 1 is Scorpio, Cancer, and what is the other one kasi? Scorpio, Cancer, yung isa pang nating water sign, Pisces. Okay? Tapos, yung isang tao na nagbibigay sa'yo ng stress, no, ng problema, na nagdulot sa'yo na na-depress ka na, na-stress ka na talaga, nag-overthink ka na, ay isang earth sign. So, earth sign, ang nagbibigay sa'yo ng trigger na kailangan mo nang iwasan. Okay, earth sign, Capricorn, Virgo, Taurus. Okay? So, ano pa yung next blessing mo for the month of September? Siyempre, aside sa having peace of mind, for sure meron pa tayong iba. Pero let's find out kung ano pa yung mga prominent na magaganap sa buhay mo. No? Then we have, next is the Ten of Pentacles. Okay, ang ganda nito. So, Ten of Pentacles, pile number 1, and then 7 of Wands. Nagtatalo-talo sila. Okay? Ay, 5 of Wands. 7 ang nakita ko. Maaring, okay, yun. Siguro yun. Yun ang maaaring magiging dahilan kung bakit magkakaroon ng pagtatalo. Baka sa maling, pagkakaintindi, hindi nagkaintindihan, kaya kayo nagkatalo-talo. Or pwede rin naman ang magiging cause kung bakit magkakatalo-talo kayo, kung sino man mga ito, na 5, ay maaaring, or 4 sila, tapos kasama ka na doon sa pang-5, so maaaring dahil meron kayong maling narinig, tapos naging reason yun para magkagulo kayo. Okay, pero masusolusyonan din naman yun. Kasi lumaban ka naman Okay, you defend yourself as well. And ito, 10 of Pentacles, magiging maayos ang buhay mo, ipagpatuloy mo lang. So, ang pinaka-mensahe sa'yo, pile number 1, in terms of your life, in total, overall, huwag ka nang bumalik sa kung anong nagawa mo noon na hindi maganda. At ipagpatuloy mo na yung panibagong buhay mo. Para kasing bago to sa'yo new beginning, na matured na, emotionally stable na din. Okay? At yun ang magiging ikaw pagdating ng September. Kasi marami ka nang natutuhan sa other months and years na naganap sa iyong buhay, no? Kung in terms of your love life naman ang tinatanong mo, then it's good. Kasi dito pa lang sa Ten of Cups, it's good. Baka nga meron ka ng asawa or baka meron ka ng kasintahan, no? Kasi nakikita ko dito may asawa ka na pamilyado ka na, at okay yung family mo, okay yung relationship mo. Pile number 1, okay. Kung single ka naman ngayon, at yun ang kinaka-overthink mo, baka nadidepress ka na, baka wala na magmahal sa'yo, may para-parating. Okay, hindi lang lalaki o babae ang darating sa buhay mo. Kung lalaki ka, hindi lang yun, maaaring magkaroon pa kayo ng anak at magiging masaya kayo sa buhay mo. Huwag mo na lang balikan yung nakaraan mo hindi maganda. Okay? So, yun yung sa pinaka-life update sa'yo sa buwan ng September, pile number 1. Then, sa career naman, okay yung career natin. Kasi 10 of Pentacles, dami mo ng pera no?
Stable ka na nga talaga, oh. Kung itong kinaka-overthink mo o kinaka-stress mo ay yung mga past relationship mo, magiging maayos. May paparating na sa'yo, love life. Okay? Kung ikaw ay isang air sign, Libra, Aquarius, Gemini, at ang kinaka-stress ng utak mo ay hindi pagkakaroon ng love life, baka wala ka na maging love life, may paparating, isa siyang water sign. No? Pile number 1. Sa health, yun nga, ang pinaka-reason kung bakit ka magkakasakit man, ay yung pag-iisip mo ng hindi maganda. Yung lagi kang nag-overthink. Yun ang magiging cause kung bakit ka magkakasakit. Pero hindi naman yung sakit na as in talagang ikakamatay mo. No? Though ito mukhang kala mo na mayapa na siya. Hindi naman. Hindi. Kasi ito parang ang pinapakita dito, magdasal ka daw. Bago matulog, lagi kang magdasal. Kasi tingnan mo yung kamay niya. No? Bago ka matulog or ugaliin mo magdasal daw. Pile number 1. Have faith. Yun yung pinaka parang mensahe sa'yo. Have faith sa buhay mo. Darating man yung buwan ng September, October man yan, o anong buwan man ang dumating sa buhay mo, still, have faith. Kasi doon ka medyo nakukulangan eh. Okay, I'm not judging you naman, pile number 1. Pero ang gusto lang sabihin sa'yo ay, ano man ang maganap sa buhay mo, maniwala ka at magtiwala ka na magiging maayos ang lahat. Okay? So, ano pang message? Page of Wands. Okay, so matured ka na nga talaga. No? Papunta ka na dito sa maturity. Okay? So, yun yung message sa'yo. And then, at the bottom of the deck, or cards, we have the 3 of Wands in reverse. So, ibig sabihin, dati, tinatalikuran mo. Ayan siguro ikaw dati. No? Tinatalikuran mo yung mga obligasyon mo sa buhay, or hindi ka nagpapakatotoo. Ngayon, haharapin mo na lahat. No? Kasi you're a king of cups na. Ngayon. Okay? Kung about sa love life naman, mukhang king of cups or isang water sign ang darating sa iyong buhay. Okay? So, let's find out more. Let's have zodiac signs or other dami. So, ang dami natin nakuha. Oops, ang dami. Ang dami naman. Okay? May nalaglag pa doon. Kunin ko na lang mamaya. Okay. So, we have the Capricorn. Mukhang madaming nanonood sa pile number 1. Capricorn, may 12, may 11. Libra. Baka nga isa kang Libra. Okay? 9. 9. September, 9. That's 9. Sa darating ng September. Baka ang birthday mo, September. Libra ka. Okay? Fire sign. Maaring fire sign ka din. Okay, ito. Yung taong nagpapatrigger siguro sa'yo, nagiging cause ng mo, baka itong Capricorn. Isang Capricorn. Earth sign. Wait lang, kukunin ko yung isa nating message. Okay, nabasa pa yung isa nating specific number. The 6, water. Mukhang water sign nga talaga yung, kung love life ang tinatanong mo, mukhang water sign nga din. Nabasa pa siya, number 6. Ano bang buwan ng 6? June. June? Tama ba ako? June. So, June. Ano bang zodiac ng isang June? We have Gemini and Cancer. Diba? So, maaring Cancer yung nakalaan para sa'yo. Nabasa pa siya, So, basang-basa. So, ibig sabihin, isang water sign ang paparating sa iyong buhay. At stability, no? Stable na yung emotions. Pag nakilala mo na yung taong yun or dumating na siya sa buhay mo, magiging stable na. Okay? Pero again, paalala lang, pile number 1, dumating man sa buwan ng September o hindi, ipagpatuloy natin yung mga sinimulan nating magaganda na. Okay? So, 12 baka sa month of December, 11 pwede din sa month of November. So, sa pile number 1, starting the bear months, which is
September nga. September, October, November, December. Mukhang madaming surprises na magaganap sa iyong buhay na hindi mo ina-expect. No? So, pile number 1, yun yung mga specific numbers and signs. Let's have naman the specific message. Mukhang madami nanonood sa pile number 1. Okay, adventure. Oh, pile number 1. Sa buwan ng September, magkakaroon ng adventure. Baka nga birthday mo, tapos baka mag-adventure ka, or aalis ka, swimming, or mag-hiking. So, may adventure na magaganap sa buwan ng September. Okay? Okay, so, nalaglag ang ating specific message na adventure at ang pinakita sa akin ay sad. Okay. So, pinapaalala dito pile number 1 sa buwan ng September, kung nalulungkot ka man ngayon, siguro para magkaroon ka ng peace of mind or para sumaya ka, no? Kasi baka malungkot ka, do some adventures in your life. Yung mga hindi nyo pa nagagawa. So, gawin mo. Ganon. Yung mga parang, yung may thrill, no? Yung parang, halimbawa, kung hindi mo pa na-try sumakay ng roller coaster, then do that. Mga ganon. Talented. Talented ka, pile number 1. No? Though, itong Ace of Wands natin, naka-reverse, baka isa to sa mga naging, nawala sa'yo. No? Baka pile number 1, magaling ka sigurong sumayaw. Okay? Mukhang magaling kang sumayaw, pile number 1. Okay? Kasi tignan mo itong 5 of Wands natin. Kala mo parang dance steps, di ba? So, baka magaling ka sumayaw. Okay? Relatives, family, ayan. Magiging okay yung relasyon mo sa relatives and family mo on the month of September, lalo na sa month ng September. Okay? Specific message pa? Okay. Picky. Okay, mapili. Picky. Okay. So, baka naman masyado kang mapili sa mga, halimbawa, mayroon ka ng gustong adventure na gawin, tapos sa kakapili mo, wala kang napili. No? So, siguro wag masyadong ganon. Okay? Sa month of September kasi, parang kailangan, kasi ang month of September, ang zodiac dito ay Libra and Virgo. So, naghahati. Kasi minsan ang mga Libra may pagka-indecisive na pinagkaibahan naman ng Virgo. So, medyo, yung mga choices lang natin sa buwan ng September, kailangan maging tayo, decisive talaga. Payat. Okay? Maaring yung dawan mo ay payat. Okay? Pile number 1. Napaka-specific nito. Or pwedeng ikaw, payat ka. Okay? So, or, picky, kaya siguro payat ka dahil mapili ka sa pagkain. No, mapili ka ba sa pagkain? Pile number 1. Kaya pumapayat ka or payat ka. Or baka naman, another, blessing sa'yo, pile number 1. Maaaring isa sa magiging blessing mo kung gusto mo mang magpapayat ay magagawa mo yun. Siguro mag-i-start ka magpapayat sa buwan ng September or sa buwan ng September napapansin mo medyo pumapayat ka na. Okay? So, last message, malayo. Ayan, mag-adventure ka daw sa mga malalayong lugar. Okay, wag yung sa malapit, malayo. Okay? Parang, maiba naman yung ambience mo. Okay? So, pile number 1, that's for the month of September. So, that's all for the reading of the month of September, pile number 1. I hope it could resonate in your life. Kung hindi naman, then just leave it behind. Okay, as always, pile number 1, don't forget to be kind to one another and be humble as always. Okay, so pile number 1, we'll see you again in our next reading. Bye! Okay, hi, hello, pile number 2. If you chose this pile number 2, then this reading is for you. So, pile number 2, ano nga bang mga kaganapan sa buwan ng September? Ano nga bang ganap sa buhay mo, pile number 2? Mukhang excited ka, pile number 2. So, mukhang may adventure or may magaganap sa buhay mo na nakaka-excite. Sa tingin ko, pile number 2. Okay? So, let's start.
You're reading? Okay, so we have Two of Cups in reverse. Pile number 2. Then we have the High Priestess in reverse. Oops, okay. The Three of Swords. 6 of Cups. Oh, 10 of Swords. Okay, nafe-feel ko na yung energy mo. Pile number 2. Okay, energetic ka, no? Pero, let's see. 7 of Cups. Wow, ang dami mong choices. Nalilito ka. Pile number 2. You also have the 5 of Pentacles. Okay. Okay. The Emperor in reverse. Pile number 2. Okay. Excited ka? Ang nakakapagtaka, excited ka sa magaganap sa buhay sa buwan ng September, pile number 2. Pero base sa pinapakita sa cards, ay halos in reversal na magaganda at upright na hindi kagandahan. Okay, so ano ibig sabihin nito? It could be pile number 2, may ine-expect kang maganap sa buhay mo na ikinaka-excite mo. Pero maling akala ka. Okay, trigger warning, pile number 2. Mukhang meron kang ikinaka-excite na magaganap sa buhay mo, pile number 2, pero mukhang iba sa magaganap. Pwedeng hindi naman to mangyayari sa buwan ng September, pero baka sa buwan ng September, doon mo malaman. Kasi I can feel your energy, pile number 2. Mukhang excited ka naman. No, mukhang parang meron kang inaabangan. Okay? Pero, again, trigger warning nga. Kung hindi to mag-resonate sa buhay mo, then, just leave it behind. Okay? At saka kung hindi mag-resonate sa'yo, then deadmahin mo na lang. Huwag ka na mag-comment. No? Na hindi nag-resonate. Kasi the more na tinatak mo sa utak mo yon, tas itinipe mo pa, the more pang lalong nagaganap sa buhay mo. Gets yung sinasabi ko? Kasi nag-put ka ng energy dun eh. Okay? Kasi ang ginagawa mo pile number 2, mali-mali yung mga naiisip mo. Okay? Hindi ako galit, pile number 2 ha. Pero kasi in reverse itong High Priestess mo, mali yung nakikita mo. Nagbubulag-bulagan ka. The worst case is, pinagloloko ka ng mga tao na sa paligid mo, pero mali yung akala mo sa kanila. Mali yung may mali. Okay? Kasi your main card is 2 of Cups in reverse. Okay? Mukhang sa tingin ko, pile number 2, meron kang ka-relationship. Mukhang may boyfriend ka, may girlfriend ka, or may asawa ka. Na akala mo, soulmate mo na siya in a way na, kasi mali yung interpretation sa soulmate eh. Pile number 2. Feeling mo, yung siya na talagang forever mo, pero hindi siya. Niloko ka niya, At mali ang nakikita mo. Akala mo, mahal ka niya talaga, pero hindi. Niloloko ka niya, pile number 2. Niloloko ka niya. Okay? Pile number 2. Again, trigger warning. Merong mali sa relasyon. It could be, kung hindi naman to relationship na magkasintahan or mag-asawa, pwedeng kahit sa kaibigan lang. Maaaring akala mo totoo sa yung kaibigan mo, pero hindi. Niloloko ka niya. Pero malakas dito, pile number 2, third party.
Hindi totoo. Hindi totoo yung partner mo sa'yo. Again, trigger warning. Inuulit-ulit ko. Trigger warning. Kung hindi mo gusto yung message, then hindi. No? Pero sasabihin ko yung totoo. Kung ano yung totoong nakikita ko sa nagaganap sa buhay mo, pile number 2. Kasi alam mo, sasabihin mo yan, hindi po nag-resonate sa akin yung reading. Kasi nga, in denial ka. Ayan no, kahit may mga pinapakita ng signs sa'yo, red flags, in denial ka pa din. Pile number 2. Nagbubulag-bulagan ka pa rin, pero hindi ka naman bulag. Hindi naman nakatakip yung mata mo dito. Alam mo, parang nakatulala ka lang. Kahit alam mo naman sa nangyayari sa paligid mo. Okay? Again, pile number 2. Maaring sasabihin mo na, hindi naman mangyayari sa buhay ko, hindi naman totoo yung sinasabi ko. Pero yun ang pinapakita, pile number 2. Kasi, ne-expect mo na magpo-propose na sa'yo yung partner mo. Pero hindi. Hindi kanya mahal talaga. Pile number 2. Hindi kanya talaga mahal. Pero mukhang makulit ka nga, pile number 2 eh. Mukhang pagpipilitan mo, hindi, mahal niya ako. Mali iniisip mo, mali nasabi mo. Hindi. Niloloko ka niya. Alam mo, pile number 2, sa buwan ng September, the month of September, it's a big revelation for you. Okay? Kung si pile number 1, yung buwan of September niya ay peace of mind, ikaw naman, revelations. Yun ang pinaka-blessing sa'yo. Alam mo, ba't ko nasabing blessing? Kasi, at least, hindi pa kayo as in kinakasal. Or kung ikakasal pa lang kayo. Hindi pa talaga kayo as in legally, no? Na mag-asawa. Ay nalaman mo na niloloko ka niya. Alam mo, masasaktan ka talaga. Ayun, no? 10 of Swords. Sobra kang masasaktan to the point na mai-stress ka nga. Baka nga, hindi ka na makatayo sa kama eh. Sa kakaisip. Ma-depress ka. Magkaroon ka ng anxiety attack. Or anxiety, no? Kasi utak to eh. Swords eh. Ang dami mong maiisipin. Mag-overthink ka ng malala. As in malala. Kasi itong ina-expect mo. Pero hindi ito ang naganap. Ito. Nasaktan ka, pile number 2. Okay? Hindi ko hinihiling na masaktan ka, pile number 2. Pero ito ang pinaparating sa atin na mensahe para sa buwan ng September. Again, kung hindi ka nakaka-resonate dito, then pili ka na ng ibang pile. Pero napaka-specific kasi nito, pile number 2. Pero kung alam mo sa sarili mo, ito yung kwento mo. Pero in denial ka pa rin, ayaw mong pakinggan, ay hindi, pipili na lang ako ibang pile, hindi yan para sa akin. Ibig sabihin, para sa'yo to. Kasi nga, ikaw to, in denial ka. Yung parang alam mo sa sarili mo na para sa'yo to, pero, ay hindi, pangit yan, so hindi para sa akin yan. Alam mo, to be honest, pile number 2, ikaw kasi yung klase ng taong, pag minarinig kang negative about sa'yo, ay hindi totoo yun, hindi ako ganon. Ganon ang ugali mo. Okay? At kahit sa pakikipagrelasyon, ganun ka. Alam mo, nakita ko yung partner mo ganito. Ay, hindi, baka ano lang yun. Kahit ang dami na ng taong nakakita na niloloko ka na nga, ikaw, pinagtatanggol mo pa din. Ang ano lang sa'yo, pile number 2, ang nakakatuwa lang sa'yo, sa kabila ng lahat, mahal mo pa rin talaga siya at talagang ini-expect mo na darating yung panahon na, alam mo yun, yung pagmamahal niya or pagmamahal mo sa kanya ay ibabalik niya. Alam mo sa sarili mo, pile number 2, alam mo kung mahal ka niya talaga o hindi. Pero, pinipilit mong isipin sa utak mo na mahal ka niya kahit hindi naman. Kaya, yun ang nagpapalala ng depression mo or ng anxiety mo. Pile number 2. At sa buwan ng September, mas malala pa dyan ang pagdadanasin mo. Bakit? It's a revelation eh. Pile number 2, on the month of September, revelation na magaganap sa buhay mo. Ibig sabihin, i-reveal lahat para magising ka sa katotohanan. Para itong High Priestess ay hindi na naka-reverse at para maging
upright to. At pag naging upright to, magigising ka. Okay? Hindi mo kasi ginagamit yung intuition mo, pile number 2. Kahit pinapakita na sa'yo ni universe, ni God, okay? Ni Jesus Christ, nagsisend na siya ng signs na hindi siya totoo sa'yo, binabaliwala mo pa rin. Hindi ka nakikinig. Okay? So, pile number 2, masakit man marinig, pero yun ang totoo. Hindi ka mahal ng taong minamahal mo. Okay? So, ano ang mangyayari nun? Pile number 2, kung ipagmamatigasan mo, no, na hindi ka pa rin kakalas sa kanya, ito na mangyayari sa'yo. Okay? Pile number 2. Alam mo, pile number 2, ang bright ng future mo sa totoo lang. Ayan Knight of Cups. Okay? Ang dami mong choices. Okay? Kahit nga yung mga tao sa paligid mo, sinasabi nila, bakit ba yan kasi yung pinili mo? Sa dinami-rami naman ng taong nagmamahal sa'yo. Bakit yung panglalaking yan na alam mo namang lolokohin ka lang niya? Ang dami mong choices Pero yung pinili mo, yung taong magpupunta sa'yo sa ganitong sitwasyon. Ayan Pero naka-reverse to So mukhang ayaw mo maganap sa buhay mo yun. No? Ayaw mong maganap. Kung ayaw mong maganap, then kailangan mo magdesisyon, pile number 2. Again, itong pile na to, pile number 2, kung nakikinig ka pa rin hanggang ngayon, ibig sabihin, malakas ka. Bakit? Kasi yung mga sinasabi ko ngayon, okay, for those who chose pile number 2, this reading is for you. Okay? So, technically, pile number 2, may nangyari habang nagre-read ako sa pile mo, pile number 2. Mukhang mabigat nga ang pinagdadaanan mo. So, ito na yung mga cards mo. Kaya nakita mo nakaayos na siya agad na ganyan kasi habang nagre-read ako kanina, ay nalatag ko na, ang dami ko nang sasabi. No? Pero biglang nagkaroon ng technical problem. Okay? So, mukhang malakas talagang energy na pile number 2. Pero, ganun pa man, ipagpapatuloy pa rin natin to. Okay? So, pile number 2, gusto ko lang, mukhang ayaw talaga ako pagsalitain, no? Pile number 2, ang pinakamagaganap sa buwan ng September mo ay revelation. Ibig sabihin, maraming mare-reveal na mga lihim, mga dapat mong malaman. Okay? So, nakita mo naman dito na naka-reverse ang 2 of Cups at naka-upright ang 3 of Swords. So, meaning, kung may partner ka man, pile number 2, kung sino man yan, hindi siya totoo sa'yo. Isa yun sa revelation. Kung tatanggapin mo to o hindi, again, trigger warning. Kung hindi mo kayang tanggapin, then deadmahin mo. Pero, isa to sa mga revelation na dapat mo marinig. Though ayaw mo talagang makinig, no? Kasi nga, hindi ka nakikinig sa intuition mo, pero sasabihin ko sa'yo ulit, okay? Nang paulit-ulit, hindi ka mahal ng mahal mo talaga. Okay? Maaring mahal ka niya dahil marami siyang nakukuha sa'yo. Maaring mayaman ka kaya kanya mahal. Pero hindi ka talaga niya mahal. Okay? So, pile number 2, kailangan mo nang bumawi ulit. Kasi okay, pile number 2, ito lang gusto kong sabihin sa'yo. Itigil mo na ang relasyon mo sa partner mo kung sino man ang partner mo ngayon. Kasi mukhang meron din siyang ginawa sa'yo para hindi mo siya iwan. Pero, if I were you, iwanan mo na siya. Kasi hindi ka talaga niya mahal. Niloloko ka na niya at ginagamit pa niya ikaw at yung pera kung anumang pinansyal na meron ka. Okay? So, bumalik ka na sa dati mong katauhan na bilang isang emperor. Kasi ikaw ganyan ka talaga dati. Pero nung naging kayo, nawalan ka na ng intuition. Ibig sabihin, may intuition, oo, pero hindi ka nakikinig. So, overall, on the month of September, pile number 2, big revelations ang matatanggap mo.
Yun ang pinakamasasabi ko, pile number 2. Okay, kasi mukhang hindi talaga nila ako pinapasalita. No? Kasi ayaw nilang sabihin ko lahat kung ano yung mga big revelations na magaganap sa buwan ng September sa darating sa buhay mo. Okay? Pile number 2. Kasi nakailang ulit na ako ng recording. Hanggang dito lang talagang pwede kong sabihin. Pile number 2. Ulitin ko. Isa sa mga big revelations na magaganap sa buhay mo at in the month of September ay malalaman mo ang relasyon na meron ka ay hindi totoo. Okay? So, yun lang yung pwede kong sabihin. At payo lang, kailangan mo na talaga siyang iwan dahil niloloko ka niya. Itong pwedeng masabi ko talaga, pile number 2. Niloloko ka niya. Okay? Kung ayaw mo mapunta sa ganitong sitwasyon, pile number 2, iwanan mo na siya. Okay? So, pile number 2, maybe, water sign, no? Kasi nakikita ko dito. So, maaring water sign ka, tapos yung partner mo ay air sign. No, ang dami kasing waters dito, maraming cups. Ang dami nating cups dito. So, maaring water sign ka talaga, pile number 2. At yung partner mo, maaring air sign. Libra, Aquarius, Gemini. Ang nagiging reason bakit ka na nabe-burn out, madidepress. So, itigil mo na kung anumang relasyon mo sa kanya. Okay? So, ulitin ko, hanggang doon lang ang pwede kong masabi for the month of September sa'yo, pile number 2, kasi yung mga big revelations na iba pang magaganap sa buhay mo ay si universe na ang bahalang magpakita at magsabi sa'yo nito sa'yo. No? So, hanggang doon lang talaga. Sorry, pero hanggang doon lang talaga. Okay? So, may specific message man ako. So, let's have specific message. Malapit na. Ayan, no? Third party talaga. Pile number 2. Sorry, pero may third party talaga sa relasyon mo. Maaaring malapit lang to or malapit sa puso mo. Or baka kakilala mo pa nga to eh. Ito lang yung gusto niya sabihin. Ito lang yung pinapayagan ako ng spirit team na sabihin sa'yo. Okay, yung pinaka-concern nila na pwede ko doon sabihin patungkol sa'yo na magaganap sa buwan ng September ay about sa relationship mo sa partner mo. So, niloloko ka niya. Okay? At malapit mo na malaman yun. Yun nga, sa next month, malalaman mo na, September. Kay third party. Baka nga may party kayong dadaluhan at nandoon yung partner niyang o kaluguyo niya or ano man tawag nito. Okay? Kabit or whatever. Black hair. May itim yung buhok nung third party na yun. Kung ikaw may kulay yung hair mo, pile number 2, then definitely, hindi ikaw ang tinutukoy dito. Ibig sabihin, yung partner mo, yung kalaguyo niya, o yung kabit niya, o yung ano bang tawag sa kanila, mga kerida, o ganon, whatever man ang tawag sa mga ganang tao, no? Ay may itim na buhok. Prominent yung kulay na to. Baka black na black is rebanded pa, no? So, yun nga. Okay, next. Brown eyes. Wow, specific, no? Pile number 2. Okay. So, ito, pile number 2. Yung kalaguyo ng partner mo, yung third party na involved sa relationship ng partner mo tsaka ikaw, ay may itim na buhok at may brown na mata. Malapit na mangyari na makita at malaman mong totoo, or ibig sabihin din itong malapit ay kakilala mo siya. Pile number 2, kakilala mo yung involved sa third party relationship nyo ng partner mo. Siya yung third party. Yung third party ay kakilala mo. Pile number 2. Kayo lang dapat dalawa pero may pumapangatlo. Pile number 2. Okay? Ibig sabihin, pile number 2, kilala mo to. Okay? Baka sinasabi mo, wag naman sana best friend ko. I don't know kung best friend mo, pero kilala mo daw siya. Food.
Okay, so Baka that's all the mahilig reading magbigay for ng you, pagkain pile to sa'yo. number 2, and we'll see you again in our next reading. Always be grateful, be kind to one another, and be humble as always. Bye!